Yung pong mga stops diyan sa Manila, yung mga pangungutong nito pong mga enforcers diyan sa Maynila at ilang pang mga lugar, ma'am, na madalas kayong pinapara. Kumusta na po yun? Well, yun nga, very saddening, Mr. Ted, ha. Nung panahon na, di ba, nagkaroon tayo ng EO number 41 na ipinagbabawal na yung collection of passing through fees sa lahat ng city, sa lahat ng bayan, sa lahat ng province. But now, unti-unti na namang bumabalik. Mayroon lang silang mga binagong tawag na hindi passing through fees. Naggagawa sila ng mga ordinance para makapangulikta ulit sa mga tracking. Tapos, yun dito sa Manila, medyo, yun nga yung sanang hinihingi naming attention kay Mayor Isko, yung masyadong doon sa Road 10, napakadelikado ng mga tao namin doon, transaction. Pag hindi ka nagbigay in certain amount, manganganib ang iyong buhay ng mga driver at pahinante. At yung mga enforcer sa Rojas Boulevard, unti-unti na namang sumusulpot. Pero hindi naman kasing grabe nung unang siya'y maging mayor. Pero natandaan ninyo nung panahon ni Secretary Abalos, ito ay halos nawala. Dahil 'di ba tinulungan ninyo kami, tinulungan kami Secretary Abalos, at ang Manila operate, talagang nag-ooperate. So sana bumalik yung ganong sistema at mapagbigyan yung mga pakiusap namin dahil sayang sa laki ng naging penalty, hindi naman yung kinikita ng mga tracker. Opo. Ma'am, yung binibigay dyan sa Road 10, sino nanghihingi dyan, ma'am? MT, ano rin po? MTPB ho ba? Manila Traffic and Parking Bureau na naman? O sino po? Naku, may mga tao doon na hindi mo malaman kung ano ang identity nila. May mga pinapalo, may mga bato. Kapag hindi ka nakikita sa kanila, sasaktan ka. Oo, kumbaga ano na po ito, klaro po na extortion, ano ha, at gumagamit ng dahas. So, it's a police matter, madam. Yes. Kung yan yung hiling namin kay Mayor Isko, kung magkakaroon ng enough na security doon in terms of police visibility, baka makatulong. Oo. Siguro, well, ano ho ito, no? Interior and local government issue ito. Yes. Kasi nakaka-apekto na po ito sa inyo pong paghahanap buhay ng legal. Mga magkano hinihingi sa inyo dyan, ma'am, per truck? And para hindi ka istorbohin, kumbaga para may passes ka, magkano hinihingi per truck? 500 piso. Bawat daan. Bawat daan. Ilang daang truck yan na dumadaan dyan araw-araw. Ang ganito na lang, ilagay natin sa magandang perspektibo. Ang lahat ng container na lumalabas, both port sa Manila, araw-araw, more or less 4,000 yan. So ganyang kadami yung expected mo na empty container na isasauli mo dyan sa maraming seaway dyan sa may, na ang way ay sa Road 10. Oo. Apo. Saan exactly doon, Ma'am Mary? Papuntang Caloocan, papuntang Nabotas, papunta yung basta yung diyan kasi yung normally na pinakasauli namin. Mga Opo. mga anong oras po sila nakatambay doon? Ay, all day round. round. Sige, so ma'am, 4,000 containers ito. Mga ilang truck ito na dumadaan dyan? Kumbaga araw-araw sa inyong estimate, Ma'am Mary? Well, kung magkakaroon lang ng magandang accommodation ng return of empty, po pwedeng 3/4 of it, po pwede. But, kaya nag-limit ng pagdaan ng mga truck dyan nga kasi walang siguraduhan ang pagsasauli ng empty container sa lugar na yan. Okay. And then bawat daan mo sa isang araw, 500 piso, kumbaga kung nakapagbayad ka na at dalawang balikan mo, meron ka ng exemption sa araw na iyon sa 500. Ganun po yun.
Hindi. Bawat punta mo, pagpunta mo doon, Ah. bawat gas mo doon, magbibigay ka. Bawat daan nung truck, 500 doon sa nangungutong, doon sa humihingi ng ng lagay. Yes. Para hindi ka istorbohin. Okay. Yung sa mga enforcers naman, 'di ba, pag hindi ka agad ma-accommodate ng container yard para makapasok, siyempre Naka-standby. iikutan ka ng iikutan ng mga enforcers at sasabihin sa iyo may obstruction kang ginagawa. So another lagay na naman 'yan para lang hindi matikitan ang driver kasi takot na ang mga driver sa ticket. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa